'di ba? Sa mga politiko. Yung kanilang ginagawa na ito, makapagbulsa lamang. Ngayon, dahil syempre modern na, kaya modern na rin yung kanilang ginagawa sa pamamagitan ng insertion. 'Di ba? At kung bakit pa natin ito ipinakita mga ka-GPnatics, ito ay i-relate ko din dito sa isang topic natin na kung saan po, mga kababayan, nag-usap di umano itong si Congressman Leandro Libiste at itong si District Engineer or First District Engineer ng Batangas na itong si Abelardo Calalo nung kanya po itong nahuli dahil sa kanyang panunuhol, mga kababayan, ay di ba pinag-iisipan kung ito ay magiging state witness at ito ay pumayag di umano, diba? Sa kanilang kasunduan nitong si Congressman Libiste. Subalit mga kababayan, bakit biglang umurong ang bayag nitong si Abelardo Calalo? Ito ba ay tinakot na baka siya ay patayan? Na kung saan po i-relate natin doon sa huling part ng video na ipinakita natin kanina. Na tinatakot po nila, mga kababayan, yung malalaking tao na to, na kapag ikaw, kahit matino ka, di ba? Tatakutin ka nila, maging ang iyong pamilya ay papatayin kapag halimbawa, ikaw po ay nagsumbong, ikaw ay bumaliktad, o kaya naman, sila ay iyong ilaglag. Yan ang talagang malapit na nangyari ngayon, mga ka-GPnatics, dito po sa problema or sabihin natin sa sitwasyon nitong si Congressman Libiste, mga kababayan. Ito, open natin. Tagal Uy. Ayaw kumilos. Ayan mga ka-GPnatics. Ayon po dito sa DCRH News Post ay naglabas ng pahayag si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste kaugnay sa pagtanggi ni District Engineer Abelardo Calalo sa umano'y tangkang panunuhol. So ibig sabihin mga kababayan, etong kinulong na Batangas District Engineer na si Abelardo Calalo, tinanggi niya na siya daw po, mga kababayan, ay nanunuhol dito kay Congressman Leandro Libiste. It seems that DE has admitted getting donations from contractors. District Engineer should admit the long list of names of other contractors and proponents of project in the 1st District of Batangas whom he told me in our conversation were also ready and willing to give support. Di ba naalala nyo mga kababayan, may sinabi ni Congressman Libiste dito na yun ay bayad o sabihin suhol. Mga kababayan, ang tawag niya doon ay SOP, di ba? SOP doon sa tatlong proyekto daw na kung saan pinapakita pa nga dito, ayan yung kung saan may computation pa, mga kababayan. Tatlong project. 50 million, 39,200,000, 14,850,000. So, a total of 104,230,000. Ang 3% nun ay 3,126,900. Diba? Ang matindi dito mga ka-GPnatics, talagang grabe ang pagtanggi ngayon ni Calalo na hindi daw yon, mga kababayan, panunuhol. Hindi panunuhol, pero nagkanda bali-baliktad na tayong kanyang mga sinasabi. Ito, balikan natin yung isa pang, wait lang. Wait guys medyo delay yung net ko May ikot-ikot.
Ikot-ikot. Lang hiya rin to eh. Parinig ko na lang sa inyo. Ang district engineer na inaresto dahil sa umunoy panunuhol. May halong political agenda. Yan ang iginiit ng district engineer na inaresto Oo. dahil sa umunoy panunuhol kay Congressman Leandro Leviste. Nadawit na rin sa kontrobersya ang ina ng kongresista ni si Senator Loren Legarda. Oo. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Nagsumite ng counter affidavit si Engineer Abelardo Calalo, ang DPWH District Engineer sa Batangas na nahuli sa entrapment dahil sa umano'y panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang salaysay, mariin niyang itinanggi ang alegasyon ng panunuhol. Bahagian niya ito ng political agenda. Oh, naging Well, political agenda na ngayon. Yung panunuhol, political agenda na. Nakita natin, 'di ba? Meron pang ang picture doon ng meron pang bag ng Crocs. Oh. Tony Calalo, minsan daw niyang nakapulong noon si Senator Loren Legarda Oo. pagkatapos ng May 2025 Iba na. elections. Dito, binigyan daw siya ng instruction and we quote, to take care of her projects in the 1st District of Batangas. Okay. May 28 naman, inutusan daw si Calalo ng isang party list representative na mangolekta ng mga donasyon mula sa mga kontraktor bilang suporta sa mga proyekto ni Leviste. August 14, binisita raw siya ni Leviste sa kanyang opisina at sinabihang ibunyag ang mga kontraktor na binigyan ng proyekto ng nakaraang congressman. Substandard daw kasi ang pagkakagawa ng mga nasabing kontraktor sa kanilang mga proyekto, kaya dapat daw parusahan. Sagot daw ni Calalo kay Leviste, mahirap magbigay ng impormasyon sa bagay na wala siyang personal na alam. Okay. Dito na raw kinutuban si Calalo na hindi nagustuhan ni Leviste ang kanyang sagot at nagsuspetsang papalitan siya bilang district engineer. Muli silang nagpulong ni Leviste nitong August 22. Nagtanong daw ulit ang kongresista Tingnan nyo to ha, may catch dito mga kababayan. Na itinatanggi ni tawag dito ni Engineer Calalo, ang lahat ay kasinungalingan at political agenda. Pero dito, binabanggit lahat ng mga pangyayari, series of events, at makikita nyo na nagsisinungaling si Calalo. tungkol sa mga kontraktor, partikular kung ang resulta ng mga bidding ay predetermined na ng dating kongresista ng distrito ni Leviste. Sagot daw ni Calalo, wala raw siyang alam. Okay. Ang ikinagulat pa raw ni Calalo, bigla siyang tinanong ni Leviste kung magkano ang halaga ng mga kontribusyon mula sa mga kontraktor kapag umabot ito ng 10%. Okay. Sinundan pa ito ng tanong kung may dala raw siya ngayong anumang halaga. Tugon daw ni Calalo, may hawak siyang maliit na halaga ng donasyon mula sa isang kontraktor at ibibigay na lang sa assistant ni Leviste. Okay, mga kababayan, sabi 'di ba nagtanong dito, etong usapan, nagtanong daw di umano si Congressman Leandro Leviste kung may hawak daw bang cash. Etong si Calalo. Ang sagot niya meron. Okay? Ang sagot niya meron. At ang pera na ito ay galing sa donasyon. So, donasyon, mga kababayan, pinaganda nyo lang eh. Di ba? Suhol yan. Tapos na yung halalan eh. Donasyon. Oh. I told him that I have a small amount donated by a contractor, but I would just deliver the donation through his assistant. Mga kababayan, di namin na dito na meron nga, tapos dineliver daw through his assistant. Mga kababayan, magsisinungaling ka pa na walang panunuhol. But then, Kong Leviste was suddenly so eager for me to turn over what has been donated so far. He insisted saying, kunin mo na kahit maliit pa para masimulan na natin. Mga kababayan, siya po ay inoperan ng small amount sa kanila yon eh. 'Di ba? Yung 3,126,000 small amount yun sa kanila. Syempre nga naman, mga kababayan, para matuloy-tuloy ang entrapment, okay, sige, kunin mo na yan kahit maliit para masimulan na natin. No, ngayon, idineliver, idihuli kaw.
Pero sinabihan daw siya ni Leviste Mamarin. na i-turn over ito para masimulan na ang kanyang proyekto. Oo. Matapos makumbinsi ni Leviste, lumabas si Calalo sa opisina ng kongresista para kunin ang nakolektang donasyon sa kanyang kotse. Okay, donasyon kinuha pa sa sasakyan. Tapos sabihin wala daw suhol. Isipin nyo na lang, bakit ka magbibigay ng donasyon sa isang kongresista? Kahit pa ikutin nyo pa, yan ay maliwanag na suhol. Di ba? Bibigyan mo ng donasyon, di naman niya birthday. Yung nagbe-birthday nga, pag pangkaraniwang tao, wala naman natatanggap. Pero pag malaking tao, malaki rin ang natatanggap. Diba? Pag sinabing malaking tao, mga kababayan, merong kaugnayan, merong posisyon sa gobyerno. 'Di ba? May malaki natatanggap kasi nga nagpapalakas. Oh, nagpapapogi, oy. Nagbigay kami ng donasyon sa iyo, ha. Pagdating ng halalan, pag kailangan ka namin, pag may mga proyekto, bigay mo sa amin, ha. Oh, ganoon lang 'yun eh. Hindi kasi suhol, donasyon nga. Sabi ni Sir Smokey. Ang kulit mo, ha? Kotse. Pagbalik sa opisina, sinabihan siya Oo. ni Leviste na bumaba sila bago iabot ang donasyon. Oo. Tinanong siya ni Leviste kung saan ang kanyang kotse. Mhm. Sa pagkakataon daw na iyon, tila may hinihintay daw ang mambabatas. Mhm. Makalipas ang ilang minuto, inaresto siya ng mga pulis. Una nang iginiit ni Leviste na tinangka siyang suhulan ni Calalo para hindi imbestigahan ang mga anomalya sa flood control project sa kanilang Mga kababayan, kung hindi totoo yun, bakit may pera? Diba? Bakit may mark money? At bakit mayroong lalagyanan na nakalagay Crocs? Siguro naman, mga kababayan, hindi naman madaling o hindi mahirap i-analyze. Oh, hindi totoo yan. Hindi ko siya sinusuhulan. Mayroon lang donasyon na nanggaling dun sa mga contractors. Hindi ko talaga magets. Hindi ko talaga alam kung paano ko i-connect. Contractors. Tapos itong mga ito ay tawag dito? Mga congressman. Bakit mo kailangan bigyan ng donasyon? Para saan? Kaya nyo bang i-connect? Basta rupat kwarta awan takas na kunani mamonanasis. Lumang dialogue na daw yan. Ito nga di ba? Pilit niyang sinasabi, hindi yan suhol. Donasyon yan. Oh. Diyos ko, kahit pa ikot-ikutin nyo, suhol, donasyon, parehas lang yan. Oh. At saka alam natin sa mga politiko, bawal po sila tumanggap ng kahit anong pera. Pera, ano pa ba? Mga alahas, kotse, maliban na lang kung kamag-anak. Diba? So doon pa lang mga kababayan, Engineer Calalo, huwag ka na magsinungaling. Huwag mo nang iurong, huwag nang umurong yung bayag. Sorry. Mga kababayan, hindi ko alam kung bakit tinakot ba siya. Or sinabihan niya, nako, yari yung pamilya mo kapag nagsumbong ka. Kapag bumaliktad ka. Oh. Distrito. Sa isang panayam naman, mariing itinanggi ni Leviste na politically motivated ang pag-aresto kay Calalo. Ay, wait lang mga kababayan. Ayun nga pala. Sa mga nagtatanong, naghahanap kay Ma'am Eva Hernandez, ha? Mga kababayan, Ma'am Eva, get well soon. Pagaling ka. Na-miss ka na namin dito. Chinat ko kagabi si Ma'am Eva Hernandez kasi nga matagal ko na rin hindi nakikita. May problema lang siya, mga kababayan. Kaya kailangan magpagaling. May sakit. Anya, hindi raw Oo. nabanggit sa affidavit na may kasamang mga resibo ang Tama. Kahit anong format niyan, bribery pa rin yan. Ang matindi pa dito, Engineer Calalo, yung pinakita ko kanina, ito, may ebidensya eh. Diba?
may nakasulat pa. Oh, ito po yung mga project engineer. Ito po yung mga project congressman. Tatlo po ito. Ito yung halaga, ito yung halaga, ito yung halaga. 3% lang po yung yung makukuha ninyo. So sa yung tatlo po na yan, ang total niyan 104,230,000. So kung kukunin mo po ang 0.03% or 3%, tama, 3% ay 3,126,900 po. Kung ano yung nakasulat dito, yun yung laman ng cash. 'Di ba? Naka-ready. Sabi nung iba dito, sabi ni Roro Nawasoro, buang, kawawa yung engineer na set up. Pwede ba ako dito magmura? Pamura naman, isang beses lang. Na-set up, may pera. Na-set up, kompleto. Merong mga kababayan, may papel. May computation pa. Oh. 'Di ba? At umamin yung tao, wala pong wala po akong dito. Hindi po ito suhol. Donasyon po ito ng mga contractors. Papalusot pa, buang. Perang ibinigay niya. Kaya ako po ito pinapoint out to raise question on the affidavit because he admits the very crucial information. Ang pera ay may kasamang resibo. Yun, yung pera, may kasamang resibo. Sakto, doon sa pera mo. Imposible naman. Mga kababayan, Diyos ko, di ba? Yung pag-set up, pag sinabing set up, hindi naman siguro ganyan ang style pag set up. Di ba? Na ikaw mismo nagdala ng pera. Tapos meron pang resibo. Oh. At may computation, kompletos recados. Para hindi nga naman, oy, baka niloloko nyo ako, baka hindi ito yung, yung kabuuan ng 3% ng total ng mga projects nyo, ha? Hindi, congressman. Ang total talaga niyan, ito yan, kasi 104,200,000 blank thousand yan. Ito po ang 3%, 3,126,000, blah, blah, blah. Uli. Hamon naman ni Leviste kay Calalo. So kung gusto niyang patunayan na hindi po siya nagko-cover up sa mga contractor, mabuti kung pangalanan niya ang mga contractor na ito. Mga contractor ay pwede din magsalita sa media kung totoo ba o hindi na kinausap sila ni DE at willing sila daw magpadala ng suporta para sa aking mga programa. Sinisikap pa Mga kababayan, tama yan. Diba? Yung mga contractor na yan, dapat pisain nyo yung mga itlog eh. Kahit si DE, pisain nyo yung itlog. Tingnan ko kung hindi yan magsalita. Pero wag nyo muna ipakita sa human rights. Pisain nyo yung itlog, wag nyo ipakita sa human rights, ha? Para kaya pitik-pitikin nyo lang mga kababayan. Simplehan nyo lang, habang ito po ay inyong inuusisa, pitikin nyo lang ng konti. Tuk! Tuk! Diba? De, joke lang yun mga kababayan, kayo naman, Diba? Kasi ayaw umamin eh. Todo deny pa. Halatado naman. Kaya para umamin yan, pitikin nyo yung itlog. Thank you, Arbisda ka. Salamat. Ayan. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Usapang, pa rin, ang taltalakayin natin. Siyempre, mga ka-GP natin.